Madalas din bang masira o madurog ang bearing ng motor mo or ng hubs mo? So ayan, magandang gabi mga boss, dahil sa video ito ay isi-share ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo kung ano talaga ang pinaka problema ng hubs nyo, kung bakit madalas masira at madalas kayo magpalit ng bearing. So ngayon mga boss, panoorin mo ang video na to hanggang matapos, at kung sakaling bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pakiclick ng subscribe button dyan lang sa baba ng video na to, at pakiclick na rin ng notification bell. So ngayon umpisa na. So ngayon mga boss, ayan, ngayon nga sinabi ko, ang share ko na video ay tungkol sa problema ng bearing, at kadalasan magpalit ng bearing, madalas masira yung bearing nyo, kaya wala pang isang buwan ay sira na naman agad. Kaya naisip ko nga gawa ng content to, dahil kadalasan may nagdadala sa akin dito na motor. Minsan nagrereklamo sila kasi pinapalitan pa lang daw yung bearing nila, bagong palit daw sila ng bearing, pero sira na naman agad yung bearing nila. So ngayon yun nga, napuna ako sa kanilang gulong or sa hubs ng kanilang motor ay may mali talaga sa paglagay ng bearing. So minsan kasi ganito yan mga boss. Halimbawa, kung kayo hindi nyo pa alam kung paano magpalit ng bearing, at nagkusa kayo magpalit ng bearing, so unang-una papansinin nyo yung lapat ng bearing sa mismong spacer sa loob ng hubs. Kasi may tubo yan sa loob ng hubs natin mga boss. Yan. Tanggalin natin itong bearing ito. So ito ang sinasabi ko sa inyong spacer, yung tubo sa loob. So dapat mga boss, ang pagkakabit nito, magpapalit tayo ng bearing, dapat lapat na lapat to mismo sa bearing. Ito, kabilaan, sa kabilang bearing, tapos dito sa kabila. So kailangan lapat yan dyan. Dahil sa oras na hindi yan lumapat dyan, yung bearing yan, asahan nyo mga boss, wala pang isang buwan, palit kayo na naman ng bearing. Dahil hindi lumalapat yung mismong bearing nya, kaya madalas masira yung bearing nyo kahit bago pa lang, o kahit original yung bearing nyo, sira agad at magpapalit agad kayo. So lagi kayo mapapagastos. So minsan naman ganito yan, talagang medyo maiksi yung spacer. Pag napansin yung medyo maiksi yung spacer nyo at sagad naman yung pagkalapat ng bearing nyo, ito alam mo, ito yung bearing, mapapansin nyo ito yung kanyang housing, yung lagayan ng bearing. Minsan lapat na yan dyan, sagad na yung lapat dito. Kapag napansin nyo sagad na yung lapat, tapos ginalaw nyo itong spacer sa loob at gumagalaw, ibig sabihin na maiksi talaga yung spacer. So pag maiksi yung spacer nyo, palitan nyo na medyo mahaba, yung sasakto lang sa dito. So yung lalapat sa mismo sa bearing nya. Ayan. So ngayon mga boss, isa pang tips para malaman nyo kung maiksi ba o mahaba yung spacer nyo. Subukan nyo higpitan yung axle nyo. So pag kinabit nyo na yung gulong nyo, higpitan nyo yung axle nyo. So pag inigpitan yung axle nyo, paikutin nyo yung gulong nyo. Pagka medyo matigas paikutin at lumalaban siya, ibig sabihin napipress masyado yung bearing, at dahil maiksi yung spacer. So pag niluwagan nyo naman, malambot lang siyang paikutin, at saka lang humihigpit, saka lang lumalaban yung gulong pag pinaikot mo, kapag hinigpitan mo na yung axle. So doon mo malalaman na maiksi yung iyong spacer sa loob ng hubs mo, kaya madalas masira ang bearing mo. So ayan lang, hanggang dito lang tayo mga boss. So sana nakatulong sa iyo ang video na to, at dahil kung bago ka pa lang, pakiclick ng subscribe button. Ayan, maraming salamat.